Eto mga kaibigan, sa oras na ito, gusto ko pong magbigay ng reaction video tungkol po sa pinalabas na video itong si Wendell Talibong. Na si Wendell Talibong, mga kaibigan at mga kababayan, kinontra niya yung sinabi ni Kuya Kim o trivia ni Kuya Kim tungkol po sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan sinabi ni Kuya Kim na imposible na si Kristo ay maipanganak sa December 25. Kasi sa araw na yan, ayon kay Kuya Kim sa kanyang na-research, ay napakalamig sa Bethlehem at snow pa, mga kababayan. At ito ay pinamalian ni Brother Wendell Talibong, na kung saan pinatunayan niya na hindi totoo yung sinabi ni Kuya Kim. Heto mga kaibigan, panuorin po natin yung video ni Wendell Talibong. Ang tanong, December 25 nga ba pinanganak si Jesucristo? Ayon sa mga eksperto, imposibleng pinanganak siya ng Disyembre dahil sa sobrang lamig ng winter sa Bethlehem, imposibleng ipinanganak siya sa isang sabsaban. Pinanganak si Kristo ng spring kung saan naglabasan ang mga hayop at mainit-init na panahon. Ito ay mga buwan ng Marso, Abril o Mayo. Kung taon naman ang pag-uusapan, 4 AD ang birth year ni Kristo, ang taon kung kailan namatay si King Herod. Bakit December 25 ang Pasko o selebrasyon ng kanyang birthday? Nung unang panahon sa Europa at Middle East, December 25 ang pinakamahalagang araw para sa mga pagano dahil ito ang araw ng pista ng Natalis Solis Invicti. Ito po ang birthday ni Mithras, ang Iranian sun god. Dahil ginusto ni Emperor Constantine na maging popular ang Kristyanismo, sinabay niya ang pagdiriwang ng birthday ni Jesus sa mahalagang kapistahang pagano. Iyon ang maling trivia ni Kuya Kim Atienza, na ang December 25 daw umano ay una, ito'y kapistahan ng mga pagano at dineklarar ni Emperador Constantino. Ang maling trivia na ito ay ginagamit ni Cesar Sineta ng Iglesia ni Cristo at yung isang Muslim vlogger na pinatunayan daw ni Kim Atienza na hindi talaga December 25. Dahil hindi naman ang talaga. December 25, napakalamig daw tuwing December 25. Lalo na sa Bethlehem at sa Jerusalem. Ito din ang argumento ni Eliseo Soriano na paulit-ulit, So, mga dinamay kapatid. niya At si sa iba pa mga Brother sikta. Eli. Ngayon, ibubuking natin sila. Samahan niyo ako. Una, yung sinabi ni Yan. So, ayon kay Brother Wendell, mali daw si Kuya Kim doon sa kanyang sinabi na imposible na si Kristo ay ipinanganak sa December 25. Kasi ang batayan po ni Kuya Kim ayon kay Wendell Talibong, napakalamig daw doon sa Bethlehem sa December 25. Kaya yun ay hindi totoo. Alam nyo mga kaibigan, tama naman hindi naman dapat batayan yung napakalamig doon po sa Bethlehem sa December 25. Kaya malamig, kaya hindi malamig, hindi dapat batayan na imposible na si Kristo ay naipanganak sa December 25. Wala tayong argumento doon, no? Pero ang gusto ko pong pamalian dito, o hindi po ako naniniwala dito sa sinabi ni Wendell Talibong, na hindi siya naniniwala kay Kuya Kim na December 25 ang kapanganakan ni Kristo dahil hindi daw totoo na malamig. Hindi daw totoo na malamig. So, pakinggan muna natin mga kaibigan bago bigyan po natin ng mas maraming komento po ito. Maganda ito mga kababayan. Kim Atienza, nakakopya-kopya lang ito sa ibang sikta. Ang Iglesia ni Manalo, ginagamit nila yung Pati Aklat daw ni Brother Katoliko, Eli lalo na ang Mali daw. Handbook of Christian Feast and Customs, na ito daw nagpapatunay. Ito daw si Brother Eli ay mali daw kasi nagpapakita si Brother Eli ng video na mayroon pong larawan na kung saan doon sa Bethlehem ay napakakapal ng yelo.
hindi daw yung totoo ayon kay Wendell Talibong, mga kaibigan. Christmas ay sa pagano. Pansinin ninyo. At ng isang nagngangalang Francis X. Weiser. Ganitong kanyang sinasabi sa Yan, page Iglesia ni Cristo 61. yan. Ang pagkakapili sa ika-25 ng Disyembre ay naimpluwensyahan ng katotohanan ang mga Romano mula sa panahon ni Emperador tama eh. Aureliano, 275, ay nagdiwang ng kapistahan ng Diyos na araw, Sol Invictus, ang hindi mapananaigang araw. Sa araw Ano naman na talaga iyon, eh. ang ika-25 ng Disyembre ay tinawag na araw ng kapanganakan ng So, kung mapansin ninyo dito, maling-mali din ang researcher ni Kuya Kim dahil ang Sol Invictus Sa history o sa kasaysayan. Nababasa yan sa kasaysayan na talaga sa mga Imperyo Roma na sila po ay nagse-celebrate ng kapanganakan itong si Sol Invictus, na kung saan ayon sa mga nagsasabi nakigaya itong Iglesia Katolika doon sa araw na kung saan ay nagdidiwang ng mga paganismo, mga kababayan. nagsimula hindi kay Emperor Constantino. Yeah. Si Emperor Constantino, 312 Anno Domini, stopped the persecution of Christians and he made the Catholic Church as the official state religion of the Roman Empire. Pero wala tayong mabasa diyan na siya nag-utos na ang December 25 ay ipagdiwang ng simbahang Katoliko dahil pagdiriwang ang kapanganakan ng Sol Invictus. Wala tayong mabasa diyan. Pero, ito ang dahilan kung bakit totol ang INC. Pero alam nyo ba, sa kanilang mga lumang pasugo kaniadto, noon pa man, nako, may pagdiriwang pala sila ng Christmas, mga kapatid. Yan. May pagdiriwang din daw sila. Tingnan natin, sisilipin natin. Okay, isa-isahin muna natin. Itong sinabi ni Kim Atienza, kaugnay sa kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo na una, di daw umano ito ang kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo dahil malamig. Ito. Ang tanong, December 25 nga ba pinanganak si Jesucristo? Ayon sa mga eksperto, imposibleng pinanganak siya ng Disyembre dahil sa sobrang lamig ng winter sa Bethlehem, imposibleng ipinanganak siya sa isang sabsaban. So napansin nyo, imposible daw umano ayon sa mga eksperto. Una, sino kayang eksperto ang tinutukoy niya na imposibleng ipanganak ang ating Panginoong Hesus sa Bethlehem dahil napakalamig daw? Bethlehem, imposibleng ipinanganak siya sa isang sabsaban. Pinanganak si Kristo ng spring kung saan naglabasan ng mga hayop at Spring na ipinanganak, sobrang lamig daw ng winter sa Bethlehem. Etong trivia na maling-mali talaga ni Kuya Kim ukol sa Pasko, ito ang ginagamit din ng mga anti-Katoliko, sila si Sacerita ng Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix So yan yung video ni Kuya Kim na kung saan ay pinamalian ni Brother Wendell na hindi daw totoo na si Kristo ay naipanganak sa December 25 at imposible daw ayon kay Kuya Kim, ayon sa kanyang na-research na imposible daw na si Kristo maipanganak sa December 25 kasi malamig sa Bethlehem. At nung naipanganak daw ang Panginoong Hesukristo ayon sa research ni Kuya Kim, ay yung mga tupa ay nasa param, na kung saan yun po ay nasa Biblia naman. Na nung ipinganak ang ating Panginoong Hesukristo, yung mga tupa wala doon sa sabsaban, kundi nandun po sila sa parang, na kung saan ay ipinapastol ng mga pastol ng tupa, mga kaibigan. Kaya si Maria at saka si Jose nakapunta sila doon sa bahay ng mga tupa at doon sa sabsaban ipinahiga ang ating Panginoong Hesukristo dahil wala ngang tupa doon. Tama naman yung sinabi ni Kuya Kim, nasa Biblia yon, mga kababayan. Kaya lang, yung sinabi ni Kuya Kim kasi na
Imposible dahil napakalamig. Sa akin mga kababayan, napakalamig man o hindi, kung si Kristo ay naipanganak talaga sa December 25, wala tayong tutol doon, mga kababayan. Pero, ang argumento ni Wendell Talibong, kaya hindi daw totoo yung sinasabi ni Kuya Kim, dahil hindi naman daw totoo na sa Bethlehem ay napakalamig sa December 25. Panoorin po natin mga kaibigan yung patunay ni Wendell Talibong kung paano na sinabi na hindi totoo si Kuya Kim dahil hindi naman daw totoo na December 25 ang kapanganakan ni Kristo dahil hindi daw malamig. Take note yung patunay ni Wendell Talibong na naipanganak si Kristo sa December 25, hindi sa Biblia kundi ayon sa nabalitaan niya na sa December 25 dun sa Bethlehem ay hindi po malamig. Tuloy po natin. Maganda ito mga kababayan. Lalo yung Muslim din na ginagamit nilang batayan na mali ang simbahang Katoliko. Una, hindi naman batayan yung trivia ni Kuya Kim Lalo yung batayan. na reliable talaga na source para patunayan na hindi totoo ang December 25 na kapanganakan ng ating Panginoong Hesus dahil alam niyo naman, kopya-kopya lang itong mga iba't ibang. So dahil hindi totoo, dahil hindi siya totoo na malamig, totoo para sa iyo na December 25 nga si Kristo na ipanganak. Wendell Talibong. Sige nga, patunayan mo nga yan. Kung talagang si Kristo ay naipanganak sa December 25. O ano patunay mo? Panoorin natin kung ano yung patunay ni Wendell Talibong, mga kaibigan. Sikta, lalo na ang sources. Itong researcher ni Kuya Kim. Yeah? Bakit? Natural, doon nakakopya yan sa anti-katolikong referensya, kaya ang resulta ay diferensya. So, mali ang info na ibinigay ni Kuya Kim. Yan. Yun Bakit po mali? yung Una, ang December yun po yung patunay ni Wendell Talibong na mali si Kuya Kim dahil yung kanyang na-research ay doon sa referensya na kung saan kalaban ng Iglesia Katolika. Tandaan nyo po mga kababayan, ang sinabi ni Wendell Talibong kung bakit si Kuya Kim ay mali dahil yung na-research na pinagkunan ni Kuya Kim na balita na si Kristo ay hindi totoo na ipanganak sa December 25 dahil mali daw o kalaban daw ng Iglesia Katolika yung referensya. Pinapalabas ni Wendell Talibong na yung kanilang history ng Catholic, yun po yung tamang history at yun po yung totoo at walang kasinungalingan, at yung nakunan ni Kuya Kim na research doon sa kalaban ng Iglesia Katolika, yun daw ay mali. Ayon kay Wendell Talibong. At ang patunay ni Wendell Talibong, medyo nakakatawa ito mga kababayan, yung patunay ni Wendell Talibong na si Kristo ay naipanganak sa December 25 dahil hindi naman daw malamig sa Bethlehem sa December 25. Take note hindi sa Biblia ang patunay ni Wendell Talibong na si Kristo na ipanganak sa December 25, kundi ayon sa sinabi ng mga research niya din. Mga kababayan, panoorin natin. 25 daw, ang sabi niya, napakalamig sa Bethlehem, sa Jerusalem, napakalamig din. Pero sa December 25 mismo, yung mga kasama natin, muli nating pakita mga kasama natin, na nakabase sa Jerusalem, sila si Bro Juvan, sila si Bro Tim, pinakita nila kung makapal ba ang yelo dahil yun ang argumento ni Eliseo Soriano. Pansinin ninyo mga kapatid, ito ang ating mga kasama na nasa area
ipinakita nila kung tama ba yung pahayag ni Kuya Kim Atienza, Yan. yung mga pahayag sa mga ministro ni Felix Tandaan nyo mga kaibigan, yung sinabi ni Kuya Kim na walang pastol, walang tupa doon sa sabsaban, kaya doon inihiga ng Panginoong Jesucristo. At yung mga tupa, ayon sa Biblia at sinabi din ni Kuya Kim, ay yung mga tupa nasa param na kung saan ay kumakain po sila doon ng hating gabi. Yan ay nasa Biblia. Tama naman, no? Pero yung sinabi ni Kuya Kim na malamig sa Bethlehem at meron pong snow doon sa December 25, yun po yung wala sa Biblia. Pero hindi po yun ang batayan, Wendell Talibong. Kasi ang batayan po ni Wendell Talibong na naipanganak si Kristo sa December 25, hindi po sa Biblia. Heto, mga kababayan, heto ang paliwanag niya. Eliseo Soriano na tuwing December 25, ang Bethlehem, ang Jerusalem, napakakapal daw ng yelo. Ito ang ating mga kasama. Ating lahat, mga kapuntos. Merry Christmas. So heto yung isa sa mga nagbigay ng video mula sa Jerusalem at papatunayan niya na sa araw na iyan ay December 25. Well, hindi natin alam kung December 25 nga, pero sige, December 25 nga kung December 25. At ayon sa kanyang video na ipinakita, wala naman daw snow. Kung saan si Maria dumalaw kay Elizabeth doon sa church na yan. Yan daw yung church kung saan naroon si Elizabeth at dumalaw si Maria sa kanyang pagbubuntis. Panoorin natin, tingnan natin yung location, no, mga kaibigan. Wala naman tayong alam doon sa location Baptismo Plus, Bro Jando, nandito po tayo sa harapan ng gate ng Church of Visitation Yan, Church of in City. Karem, Jerusalem. Karem, Jerusalem. Yan po, ito po, Asahan Mark ang of mga Visitation. yelo dyan. Ayan, asa ang snow, sabi in nila. Karem, Jerusalem. Malapit ba yan sa bro? Sa Bethlehem, bro? So, sa kabila ito ng Bethlehem, yan nga po si John the Baptist. Yan, may laraw Dito pa po si John the Baptist. nagkasalubong, binisita ni Mama Mary, si Saint Elizabeth, sa bundok na ito. Ano po, no? So, ito Diyan yung yung lugar. church. Diyan yung lugar kung Correct. saan dinalaw ni Mama Mary si Saint Elizabeth. Mhm. Yes, Ken. Opo. Okay. So, Walang anong snow klima talaga, dyan, no? Brother Romel? Anong klima ngayon? December 25, anong klima dyan? Medyo malamig na po. 11 degrees po ngayon. Malamig. Mag-alas 3 na po ng hapon. Ano po, no? So, sa Karem, dahil ito ay, sa baba ng, western Mataas, part ito no? ng Jerusalem po, Bagyo lang, no? So, yung Bethlehem ay nasa east banda, konti, ng Jerusalem, So, walang snow. Walang Kasi pag snow. nag-snow yung Bethlehem, kung saan sinilang po ang ating mahal na Panginoon, mauna po ito ng Jerusalem kasi mas mataas ito kaysa sa Bethlehem po, no? So dito po tayo, sa Visitation Church, Yan. Saint Karem, na dahil sarado po, siguro dahil sa gira, napiktuhan. So pagagaling ko lang po sa sa Church of John the Baptist Catholic Church. Pero dadaanan po natin, siguro mga 5 minutes, baka doon na tayo. So, itur ko po kayo kung mararapatin. Dadaan po tayo sa Mary's Tignan Spring. nyo mga kaibigan, Ano po, ha? Ito, napakataas ito na bundok. Yan yung lugar kung saan ay dinalaw daw umano ni Maria si Elizabeth nung siya'y buntis.
yan yung lugar, yan yung bundok, mga kaibigan. At dyan din daw itinago ni Zacarias si Elizabeth nung siya'y buntis dahil nahihiya daw dahil matanda na, kaya itinatago. Ewan ko, wala naman sa Biblia yung itinago, pero hindi naman po yun ang ating issue dito. Pero ang gusto ko lamang pong patunayan sa inyo, mga kaibigan, na miski walang snow dyan, hindi yan pwedeng batayan para sabihin mo na naipanganak nga sa December 25 ang Panginoong Jesucristo. San Zacarias, si Santa Elizabeth, nung nabuntis siya kay St. John, the Baptist. So, okay lang po, Bro Jando, na pupunta na tayo sa kung saan naglaba, umiinom ng tubig at nag-igib ang ating mahal na inang Birheng Maria. Kakabuntis niya lang sa ating Panginoong Jesucristo. At 6 na buwan noon, nung pagbisita po ni Mama Mary po rito sa lugar na ito, ang pagbubuntis ni Santa Elizabeth. Okay. Okay na po? Okay. Mga 5 minutes, nandun na ako, no? Tingnan nyo lang, ang paligid ng Jerusalem and Karem, walang snow, mainit. Yan, At ang aking pawis wala ay naman, hindi ayon sa sa snow, kundi sa init ng araw. Okay, So, Merry Christmas. Brother Romel, sabihin, ang temperature ngayon dyan is 11 degree. Sa 11 degree degrees centigrade. pwede ba ilabas ang mga tupa? Lalabas ng may snow. Pwede. Kung merong snow, Brother Romel, ang tupa ba pwede bang ilabas? Yes. Pwede. Nandyan si, acknowledge si Pisma Juban, pumasok sa Zoom, ngayon. So, yun. Nasa Mudiin ngayon si Pisma Juban. Shalom, Pisma Juban. Andiyan na si Brother Juban. Wait lang, konti na kulos Brother Juban. Okay, Brother Juban. Kumusta ka na dyan, Brother Juban? Ay, shalom. Mga kapatid, punto team. Nasaan ka ngayon, Brother Juban? Yes, dito, bro, dyan daw, sa Israel pa rin. Ay, tama ba ito, Israel? Walang peke yan, ha? Oo. Ayun, yan, talaga. Sa Mudi, ito. Plug nila para naman fair naman sa mga kapatid natin, nasa labas ng pananampalataya. So, mainit, naka-t-shirt na ako dito. So, mas mataas kasi. You're going in? Mas mataas yung area ni Jerusalem. Yes, it's not. I don't know. Mababa yung area, no? 230. Sige, go. Romel, tingin. So, bro, mas mainit dito, bro. Pero 15 to 20 minutes ako away kay Bro Romel. So, dito, naka-short pant pa tayo. Bro, dyan to, medyo mainit. Sabi kasi ni sabi ni Bacalaris, bro, hindi daw pwede maglabas ng tupa ngayon, December 25, dahil malamig daw dyan. Ay, bro, dyan to, hindi totoo yun. Dahil way back 2020, nagpalabas tayo, yung mga tupa pwede. At saka, I-reflect sa account ko nga kanina, bro. Yes, ayon sa... So ayun po yung patunay ni Brother Wendell na hindi totoo si Kuya Kim dahil napatunayan niya ayon sa kanilang mga video na vinidyo ni Brother Juban, ni Brother Romel, na yung Bethlehem at saka yung Jerusalem ay wala naman daw snow doon. Kaya hindi daw totoo na malamig dahil ayon kay Brother Juban ay mainit, naka-shortpan nga pa daw siya at naka-t-shirt, pero doon sa Jerusalem na kung saan lugar ni Elizabeth nung araw ay naka-coat po si Brother Romel, Romel ata pangalan pero 11 degrees daw, wala namang snow.
Kaya hindi totoo ayon kay Wendell Talibong na ang Panginoong Jesucristo ay hindi na ipanganak sa December 25 dahil wala naman isno sa December 25. Kaya yun ang patunay. Yun ang patunay. Brother Wendell, yan ang patunay mo. Na si Kristo na ipanganak sa December 25 dahil walang isno. Ang ganda yung patunay mo, Brother Wendell, pinamalian mo si Kuya Kim dahil sinabi ni Kuya Kim na siya po ay naka-research ng maling referensya dahil kalaban ng Iglesia Katolika yung referensya niya at hindi totoo yung kanyang sinabi na si Kristo ay naipanganak sa December 25 dahil malamig doon sa lugar na yon. Yun kasi yung patunay din ni Kuya Kim ayon sa kanyang na-research na hindi imposible na maipanganak si Kristo sa December 25 dahil napakalamig sa araw na December 25. Kaya hindi pinanganak. Yun po yung sinabi ni Kuya Kim ayon sa kanyang na-research. Pero sa Biblia mga kaibigan, ang patunay na hindi po naipanganak si Kristo sa araw na kung saan merong tupa doon sa sabsaban dahil yung mga tupa nandoon sa param na kung saan kumakain sa gabi na ipinanganak ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tama naman, walang tupa ron. Pero ganun pa man, wala man snow sa December 25 doon sa Bethlehem. Hindi yun sapat, Wendell Talibong. Napaka ano naman yung palusot mo. Nililin lang yun lang ang mga tao. Tama yung sinabi ni Kuya Kim ayon sa mga kasaysayan na ating nabasa rin na si Kristo, mga kababayan, hindi na ipanganak sa December 25. Kasi Catholic Encyclopedia ang nagsasabi December 25 ay hindi pinapatunayan ayon sa libro po ninyo dahil ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo doon po sa Catholic Encyclopedia mga kapatid ay walang nakakaalam ayon sa libro po ninyo. Libro nyo nga nagsasabi, hindi alam, walang nakakaalam. Tapos ikaw, Wendell Talibong, pinapatunayan mo na naipanganak ang Panginoong Jesucristo December 25 dahil sa video ni Brother Joban at saka si Brother Romel na doon sa Jerusalem ay wala namang isno, doon sa lugar kung saan ipinanganak ng Panginoong Jesucristo ay wala naman isno at yung mga tupa pwede naman lumabas. Yan ba yung patunay? Yan ba yung katotohanan na sinasabi mo, Wendell Talibong, na yun ba yung totoo na ang Iglesia Katolika ay tama na? Tingnan natin mga kaibigan, ano nga ba ang totoo na kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo? Sapat ba na batayan yung walang isno doon po sa Bethlehem sa December 25 upang maniwala tayo kay Wendell Talibong na December 25 nga na ipanganak ang Panginoong Jesucristo? Ayon sa Biblia mga kapatid, meron po akong gustong ipakita o ipanood sa inyo. Video po ito ng ating kapatid na Eli. Ito ayon sa Biblia, anong buwan maaari ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo? Ito, Wendell Talibong, hindi ayon sa video na ipinapakita mo. Kundi ito ay ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia. Makinig po kayo, mga Katolikong nakasubaybay. Kung ano po yung ayon sa Biblia na ipinanganak ng ating Panginoong Jesucristo. Deklara 274 AD. Idiniklara naman ng Papa sa Roma ang selebrasyon ng birthday ni Kristo 330. O lumalabas, nakigaya ang Papa sa Roma sa selebrasyon na idiniklara naman ni Aurelian na Roman Emperor noong 274. More or less, 330, 274. Mahigit 50 taon na kumbinsi ng pagdiriwang ng mga paganong Romano
para ipagdiwang din ang birthday ni Kristo ng December 25. Mhm. Makikita mo, hindi ito coincidence eh. Merong factor na behind the history. Kasi sila rin ang may sabi sa kanilang aklat na nung unang 300 taon, pinagdiriwang daw ng iglesia Oh, tignan mo. ang kapanganakan ni Kristo ng Epiphany o January 6. Ano ang dahil? Oh. Meron na po pala kayong pagdiriwang sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. January 6. Meron na po pala kayo. Bakit nyo nilipat? Kasi hindi po kayo sigurado na talaga kung ano ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Hindi kayo sigurado eh. Pero ayon sa video ni Wendell Talibong, talagang pinapatunayan niya, totoo eh. December 25. Sabi niya, kasi walang snow naman doon. Yun po yung patunay niya. Tuloy natin yung paliwanag ni kapatid Nelly. Bakit inilipat nyo sa December 25 Mhm. noong 330? Doon pala sa unang 300 taon, pinagdiriwang ng January 6. Anong naging impluensya at dahilan? Bakit pagkaraan ng 300 taon, to be exact, 330 AD, ginawa nyo December 25? Kasi Ano kaya? ang posibilidad, nakigaya na kayo Ayun. dun sa idiniklara naman ni Emperor Aurelian noong 274, nauna sila ng kumulang 50 taon, nauna sila na nagdidiwang ng December 25 para dun sa kanilang Diyos-Diyusan na Sol. Baka hindi naman po sila nakigaya. No? Baka hindi naman po sila nakigaya. Baka dati. Baka dati o di kaya baka naman yun talaga ang pagdiriwang nila, nilinlang lang ang tao, mga kababayan. Invictus. Kasi meron na raw silang pagdiriwang January 6 Oo. Ano naka-impluensya sa inyo? Bakit pinalitan nyo ng December 25? Kasi merong malaking pagdiriwang sa Roma, later Roman Empire, ng Sol Invictus. Mhm. At yun ay Yung Diyos-Diyos na. idiniklara ni Aurelian noong 274. So mas nauna yung pagdiriwang ng paganong Roma Oo. sa birthday nung kanilang Diyos-Diyosa na araw, nauna sila ng mayroong 50 taon. Ang Kristo naman di pinanganak ng December. Mhm. Ang nakakalungkot, pag nagdiriwang ng December ngayon ang buong mundo, nakikipagdiwang kayo sa piyesta ng isang hindi tunay na Diyos, Mhm. ng isang Diyos-Diyosa. Tama. Kaya lalabas, hindi talaga si Kristo ang ipinagdiriwang Ang Oo. ipinagdiriwang talaga, iba. Hindi ang kapanganakan ng tunay na Diyos na Kristo na ayon sa Biblia. Mhm. Ang pinanganak dyan, Diyos-Diyusan Diyos ng na. Imperyo Romano. Ngayon, sa Biblia po, ang ating pagkukunan ng batayan kung ano talaga buwan Yan. at mga posibilidad na petsa ng pagkapanganak ng Panginoong Hesus ay yun pong kapanganakan ni Juan Bautista. Yan. Makinig po Kasi kayo pag mabuti, mga nakuha kapatid. natin kung kailan pinanganak si Juan at kung kailan siya ipinaglihi, makukuha natin kung kailan ipinaglihi at ipinanganak ang Panginoon Kristo. Bakit po? Pinakita ko na sa inyo ang lead. Meron na po tayong lead. Si Juan Bautista po anak ni Saserdote Zacarias. Mhm. Si Saserdote Zacarias po, naglilingkod siya sa templo. Ang kanyang turno ay ang pulutong ni Abias. Mhm. Siya po ay nasa 8 grupo. Bawat buwan, 2 grupo. No? Kaya, kung nasa 8 grupo si Zacarias, ibig sabihin, bawat buwan, 2 grupo,
ay nasa ika-4 na buwan si Zacarias sa Para po sa mga hindi nakasubaybay doon po sa paliwanag ng ating kapatid Nelly tungkol sa turno ni Abias, na kung saan ay yun din ang sinusundan ng kanyang mga relatives gaya ni Zacarias, na si Zacarias ninuno niya kasi o tatay niya kasi si Abias, na kung saan si Abias ay meron pong turno na pangwalo siya. Pangwalo siya sa bilang. Kaya ito yung pinapaliwanag ni Brother Eli, mga kaibigan, kasi hindi naman niya isinalaysay mabuti dito dahil hindi ito yung video na kung saan ay pinaliwanag niya ng mabuti, no? Kaya gusto ko lang bigyan ng lead itong mga bago lang na nakasubaybay na si Abias po pangwalo sa turno, at kung ano po yung turno ni Abias pati yung kanyang mga magiging kasunod, yung magiging mga anak niya, kung ano yung nagiging turno ni Abias, ganun sila. Yun po yung sinusunod nila. Kaya ito yung sinasabi ni Brother Eli na si Zacarias ay pangwalo dahil si Abias pangwalo din dati. Yun po yung sinusunod nila, mga kapatid. Siya po ay nasa ika-8 grupo. Bawat buwan, 2 grupo. No? Kaya, kung nasa ika-8 grupo si Zacarias, ibig sabihin, bawat buwan, 2 grupo, ay nasa ika-4 na buwan si Zacarias, templo. Sa ika-4 na buwan ng taon. Ang ika-4 na buwan po ng taon sa kalendaryo Ebraiko ay ang buwan ng Tammuz. Tammuz. Ang buwan ng Tammuz po katumbas ng Hunyo at Hulyo. No? Ibig sabihin po, kung ikukumpara natin sa Roman calendar, yung Hebrew calendar, ang buwan ng Tammuz nag-uumpisa sa kalahatian ng Hunyo at nagtatapos sa kalahatian ng Hulyo. Kaya that will be for safe calculation. Ang Tammuz po nag-uumpisa ng June 16, kalahatian ng June, natatapos ng July 15. Yun po ang katumbas ng buwan ng Tammuz sa kalendaryo Romano. Doon po sa katapusan ng buwan ng Tammuz, doon umalis sa templo Zacarias para umuwi sa kanyang bahay kay Elizabeth. Bago umalis sa templo si Zacarias, sinabihan siya nung anghel, magbubuntis na ang asawa mo. Yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, natawa pa nga yung iba ikaw man si Zacarias, sinabi ng anghel, magbubuntis na asawa mo. Siguro, pag uwi mo, hindi mo na palalampasin yun. No? Kaya kung umuwi siya ng 16 ng Hulyo lalabas, mag-uumpisang maglihi si Elizabeth 16 ng Hulyo. Yun kasi ang pag-alis niya sa templo. Kasi nasa grupo siya ni Abias na naglilingkod sa templo mula July 1 hanggang July 15. Yun ang tiempo ni Zacarias bilang naglilingkod kasi bawat isang saserdote naglilingkod ng 15 días, 15 sila. Kaya bawat buwan, 2 ang naglilingkod sa templo. Mula primero hanggang 15, yung isa. Tapos yung isa, 15 hanggang 30, yun ang pangalawa. Lalabas, bawat grupo ng saserdote, yun ang pinag-aralan natin noong nakaraan, no? Bawat grupo ng saserdote, sa isang buwan, 2 sila
Kaya kung mag-uumpisa ka ng buwan ng Nisan sa unang buwan ng Hebrew calendar, ang ikalawang buwan ay buwan ng March. Iyar, Umpisa. ang ikatlong buwan ay buwan ng Sivan, at ang ikaapat na buwan ay buwan ng Tamus. Doon sa katapusan ng buwan ng Tamus, July 15, tapos na si Zacarias, uwi na siya sa bahay. Bago siya umuwi, alam niya na, sabi nung anghel, dininig na ang panalangin mo, mabubuntis na, magdadalang tao na si Elizabeth. Wala namang possibility magbuntis si Elizabeth, kundi magsiping sila ni Zacarias. Kaya magaganap yung pagsisiping nila, ikaw man, nahiwalay ka kay Elizabeth ng 15 araw, di mo nakikita. Matagal nyo nang gusto magkaanak. Bago ka umuwi ng 16, alam mo na si Elizabeth ay manganganak dahil mabubuntis, sabi nung anghel, binalita. Matagal na nilang gusto magkaanak. Ako man si Zacarias, pag uwi mo man sa bahay, alam mo nang mabubuntis yung asawa mo, hindi mo napapalagpasin yung pagkakataon na yun dahil matagal gusto mo na magkaanak. Kaya ang probability, nagsiping Tama. sila ni Elizabeth Oo. at 16 ng buwan ng Hulyo sa kalendaryo Romano. Nag-umpisang maglihi si Elizabeth at 16 ng Hulyo. Bibilang na tayo ngayon. Nung ika-6 na buwan niya ng buntis, doon naman pumunta yung Anghel Gabriel kay Maria na nagsabi kay Maria, magbubuntis ka, ipapanganak mo ang Kristo. Nung ika-6 na buwan ng pagkabuntis naman ni Elizabeth, basahin natin ang 1:25 ng Lucas. Yan, Ganito ang biblical. ginawa ng Panginoon sa akin sa mga araw ng ako'y tingnan niya upang alisin ang aking pagkaduwahagi sa gitna ng mga tao. Nang ika-6 na buwan nga'y sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nazaret, sa isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki na ang kanyang ngalay Jose, sa angkan ni David, at Maria ang pangalan ng dalaga. Ano sinabi nung anghel sa kay Maria? Ika-6 na buwan na ng tiyan ni Elizabeth, dinalaw naman ni Anghel Gabriel si Maria doon sa kinatitirahan ni Maria. Ang sabi ngayon nung anghel kay Maria, sa 1:31, basahin natin kapatid na Daniel. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Ayan, nung sabihin nung anghel Gabriel na maglilihi si Maria, ika-6 na buwan na buntis Ni Juan. ni Elizabeth. Elizabeth. Si Anghel Gabriel din ang nagsabi kay Zacarias bago siya umalis sa templo na magbubuntis ang asawa niyang si Elizabeth. Yun ding anghel na yun ang nagbalita kay Maria. So, isa lang. Kaya hindi tayo po pwedeng maligaw kasi ang nagsabing magbubuntis si Elizabeth na nanay ni Juan Bautista, asawa ni Zacarias, ay yung Anghel Gabriel. Siya rin ang nagsabi kay Maria nung 6 na buwan ng buntis si Elizabeth, siya nagsabi kay Maria na magbubuntis ka rin. Kaya nga lalabas po, mga kapatid, nang ipaglihi si Kristo, eksaktong 6 na buwan na si Elizabeth. Juan Bautista sa tiyan. Kaya mas matanda si Juan Bautista ng 6 na buwan kay Kristo. Kung nag-umpisang maglihi si Elizabeth nang magsiping sila ni
Zacarias, paglabas ni Zacarias sa templo, ay July 16. Ang sinasabi ko na ngayon, yung katumbas na sa kalendaryo Romano, yung kalendaryo natin. Kung July 16, umpisang maglihi si Elizabeth, Oo. no? Ang ika-6 na buwan ni Elizabeth, no? Ika-6 na buwan niya, umpisa ng July 16, papatakbo January 11 Yun. na 6 na buwan na si Zacarias. Juan Bautista sa tiyan. 6 na buwan ng buntis si Elizabeth. Oh, si Elizabeth. Mag-uumpisa tayo ngayon, January 11 naman, maipaglilihing umpisa ang Panginoong Hesukristo. Yun. Kasi dun sa araw na yon, na ika-6 na buwang buntis ni Elizabeth, doon sinabi ng Anghel Gabriel din, na dumalaw una kay Elizabeth, dinalaw naman niya si Maria, na maglilihi na si Maria. So, ang possibility ng paglilihi ni Maria, January 11. Mhm. Kung kukwentahin mo. Eto po ngayon, meron na tayong petsa. January 11, mag-uumpisang maglihi si Elizabeth. Maria. Doon umpisang ipaglilihi si Kristo, January 11, ika-6 na buwan ng tiyan ni Elizabeth. Elizabeth. Kaya ang mga probable dates o maaaring malamang na petsa ng kapanganakan ni Juan Bautista ay Abril 1 April. hanggang Abril 21 Yeah. to allow 41 weeks and 2 days. From 40 weeks and 5 days, mag-aalaw tayo ng 41 weeks and 2 days. Yun ang mga petsa ng kapanganakan ni Juan Bautista. Primero ng Abril hanggang pwede siyang ipanganak hanggang at most ay 21 ng Abril. Ngayon, matanda siya ng 6 na buwan kay Kristo. Mag-uumpisa tayo sa Abril, bibilang pa tayo ng 6 na buwan mula Abril. Mhm. Kaya bibilang ko, ang possibility, kung 6 na buwan siyang mas matanda kay Kristo, ibig sabihin, kung pinanganak siya ng Abril, Mayo, Mhm. Hunyo, Mhm. Hulyo, Agosto, Mhm. Setyembre, Oktubre. Yun. Kaya ang pinakaposibleng kapanganakan ni Kristo, katapusang araw ng Setyembre o unang linggo ng Oktubre. Yun. Kung i-consider natin yung Correct. 40 weeks and 5 days, ipapanganak si Kristo ng papatakbo ang kapanganakan ni Kristo mag-uumpisa sa September 29 hanggang October 5. Yun. Yun yung biblical na referensya, Wendell Talibong. Hindi yung referensya mo ay sa video ni Brother Juban at saka sa video ni Brother Romel. So yun yung talagang eksakto na referensya galing sa Biblia. So, maaari si Kristo ay naipanganak ayon sa ating kapatid na Eli at sa kanyang paliwanag na biblical naman, mga kababayan, kapanipaniwala dahil nasa Biblia po yung kanyang computation, maaaring si Kristo na ipanganak sa ating kalendaryo Romano na sinusunod sa September, last week of September o first week of October. Yan po yung biblical reference, Wendell Talibong. Hindi yung kwento-kwentong barbero na dahil walang snow doon sa Jerusalem, December 25, kaya yun, totoo na December 25 na. Sige nga, patunayan mo nga sa Biblia
Wendell Talibong, patunayan mo nga na December 25 na ipanganak ang Panginoong Jesucristo, kundi ang naipanganak sa December 25, ayon sa kasaysayan, si Saul Invictus ang naipanganak sa December 25. Na yun yung ipinagdidiwang ng mga paganismo na inyo pong sinabayan. Dahil kayo dati ay paganismo, yun ang totoo, Wendell Talibong. Yan ang totoo. Ang Iglesia Katolika, nung hindi pa Iglesia Katolika ang pangalan dahil may mga lihim dyan sa istorya na yan mga kababayan. Alam nyo, gaya yung sinabi ko dun sa larawan ni Maria, na kung saan po ay na may kalong-kalong na bata. Alam nyo kung saan nila kinuha yon? Doon po sa larawan o imahen ni Semiramis. Na si Semiramis, siya po yung ina o nanganak kay Saul Invictus. Yan ay sa kasaysayan. Hindi natin pinapatunayan yan. Pero yan ay pinapatunayan ng kasaysayan, mga kababayan. Pero ganun pa man, sa Biblia, ang pinapatunayan niyang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, although wala mang sinabing eksaktong buwan at eksaktong petsa, pero may posibilidad, ayon sa paliwanag ng ating kapatid na Eli na galing naman sa Biblia, ay talagang nasa September, last week of September, first week of October. Nandun po yung talagang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kababayan. Pero ganun pa man, hindi naman po yun ang mahalaga. Kaya nga hindi sinabi ng Diyos dahil hindi naman mahalaga yung kapanganakan ng tao, mga kababayan, na dapat nating bigyan parangal o i-celebrate, no? Kasi hindi naman po tayo tutol na ang tao ay mag-celebrate sa kanyang birthday. Hindi natin tinututulan yan. Pero, para sa Diyos, hindi naman po mahalaga sa Kanya kung hindi mo ipagdiwang yung Kanyang kapanganakan. Kaya nga hindi niya sinabi Kaya nga hindi niya nilamtad mga kababayan. Ito namang mga Iglesia Katolika, dahil practice nila yan, namanan nila yan doon po sa mga relatives nila o ninuno nila o anong tawag dyan mga kaibigan na mga paganismo, hindi nila matanggal-tanggal yan mga kababayan sa kanilang isip. At yan yung ikinakalat nila sa mga tao na hindi po nagbabasa ng Biblia. Ito naman mga tao, pati yung mga ibang mga sekta, sunod ng sunod, hindi naman tinitignan, mga kababayan, kung yung kanilang ginagawa ay totoo. Miski man lang sana ginagawa nila, basta ipinapaliwanag man lang lamang po nila na ang katotohanan, yung ginagawa nila, tulad yung pailaw-ilaw na yan, nagpapailaw daw sila. Alam nyo, yung star, alam nyo kung kaninong logo yan? Yung star, mga kababayan? Meron logo yan mayroong church kung saan ay ang logo niya ay star. Binaliktad lang yung star, mga kapatid. Ito, nakikita nyo naman. Yan po yung logo ng Church of Satan, star. Alam nyo, yung araw, alam nyo kung sinong may logo ng araw? Ito. Tignan niyo mga kababayan. Ito, Wendell Talibong. Kung sino ang sumasamba sa araw ay yung mga paganismo. Hindi mo mapapasinungalingan yan. Na ang mga paganismo, sumasamba sila sa araw. Kaya nga may bali-balita. Kaya ginawang yung Roman calendar daw ay yung pagsamba, ginawang Sunday dahil dun sa salitang sun, Sunday, araw ni Saul Invictus, sun. Dahil yung araw, yun po yung kanilang Diyos-Diyusan.
Kaya yun yung sinasabi ng mga Sabadista na ang sumasamba sa Sunday, tatak ng Antikristo. Yun yung kanilang batayan naman, no, mga kapatid. Pero ang nagpauso kasi niyan, Iglesia Katolika yung nagpauso sa araw na yan O tignan nyo ito, si Maria, meron po siyang corona, parang araw. Wendell Talibong, parang araw. Meron din silang araw. Yan di ba araw yan? Simbolo ng araw yan, mga kapatid. Itong mga Katoliko, mga kababayan, kung magpalusot sila, parang totoo pero kung alam mo yung katotohanan, hindi ka matatangay. No? Hindi ka nila malilinlang. Pati nga yung Ten Commandments, mga kapatid. Alam niyo yung Ten Commandments? Alam niyo kung anong ginawa doon? Ito, panoorin natin, mga kapatid. Ang video ng isang vlogger na kung saan ipinakita niya yung ginagawa po ng Iglesia Katolika na sinusubukan nilang tanggalin yung ikalawang utos. Na yung ikalawang utos, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan at huwag mong luluhuran. Panoorin natin yung isang vlogger na Amerikano. This is not the correct commandment. The correct commandments are found in Exodus chapter 20. But always here in the Philippines, the correct number 2 should be no idols. You shall not make idols, graven images, Diosans, idols. But the Catholics, they remove the idol one. This is so typical in the Philippines in front of the Catholic Church. For number 2, they have don't take God's name in vain. But the real second commandment is no idols, no graven images, and no idols. But they always remove it. Yan, Brother Wendell. Yan ang sagutin mo. But merong iglesia o meron kayong church o lugar na kung saan yung 10 utos ay tinanggal nyo yung ikalawa. Brother Wendell, sige nga, anong gusto nyong palabasin? Bakit nyo tinanggal? Ba't tinanggal ng pare yung ikalawang utos? Ano dahilan? Ano yung gusto nyong palabasin doon? Alam nyo mga kapatid, ang mga pinaggagawa ng mga Iglesia Katolika, hindi po kapanipaniwala Ang patunay nila na napanganak si Kristo December 25 dahil wala naman daw isno. Hindi naman po biblical yon. Dahil walang isno, tama na naipanganak na si Kristo sa December 25. Ay naku po, malayo naman yan na Brad Wendell, malayo naman po yan. Alam niyo mga kapatid, kung hindi po pinapatunayan ng Biblia, wag muna po tayo basta-basta maniwala, mga kababayan. Wag naman po tayo basta-basta maniwala sa mga kinakalat, lalong-lalo dito sa punto por punto. Naku mga kababayan ay... Hail Satan! Come forward, please. How shall we recognize you? Dahlia DeVille. I got a camera like And what it is it's an empowerment ritual that allows our members to identify either their real name or a pseudonym. It's how they want to be known in the Satanic Temple and in the greater Satanic community. And it's an empowerment ritual. It's just for them to really, be able to express themselves without fear or repercussion or shame or anything. And then at the end of it, we'll give them a little black and vertic cross if they want on their forehead. So. Various state projects. We're gonna go with Matt. How's it going? I can give you my email. That one was. I was like, oh my gosh, it's so cute. So ito po mga kababayan, bago po tayo magtapos, gusto ko lamang po basahin ito sa inyo sa unang 1 Kapitulo 5 sa versikulo 9. Ganito ang sinasabi ni John. Kung tinatanggap natin ang patutuo ng mga tao
ay lalong dakila ang patutuo ng Diyos, sapagkat ito ang patutuo ng Diyos, sapagkat ito patutuo tungkol sa kanyang anak. Ang Diyos po ang nagpapatutuo kung ano po talaga ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag po tayong maniwala sa mga kwento-kwento, lalong-lalo sa sinasabi ng mga taga-punto por punto. Napakalayo po yung kanilang mga referensya. So maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Sana po ay nagkaroon po kayo ng aral tungkol po sa banal na kasulatan dito sa ating programang Expose the Truth.